Hi guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, I'm gonna share to you all how I lose from From 58 kilos, kaarte mo. From 78 kilos ngayon is 58 kilos na lang ako. Wow! 58 kilos ngayon. Without further ado, I'm gonna start it. I'm gonna share it to you. So yun nga, pag-uusapan natin kung paano nga ako nag-lose ng weight. So from this to this. Diba? Marami nagtatanong sa akin, mapa-online man o personal. So, ito yung mga karamihang tinatanong nila sa akin. Yan. Yan yung mga tanong nila sa akin. Yung mga nag-chat, yung nag-PM, paano. So, I decided to make this video. Maraming nagtatanong sa akin kung may tinitake daw ba ako, kung paano ako pumayat, paano ako nag-lose weight. Honestly guys, wala akong tinitake. Yung mga nagsasabi na nagtitirizi ako, tantanan nyo ako guys. Alam nyo, nagpapayat sa akin. Kahirapan. So yun, inuunahan ko na kayo. Yung mga sinasabi nyo, pampapayat, coffee na slimming, slimming pills. Hindi ako nagtitake niyan. From around 78 kilos, umabot ako ng 58 kilos. And the biggest factor for me were calorie deficit, portion control, and walking, and eventually, exercise. Pero di perfect yung journey ko ha. Nung nagsisimula pa lang ako, grabe, may mga ginagawa talaga ako mali. Alam mo, familiar kayo sa crash diet, ganun yung nangyayari. So, isha-share ko talaga sa inyo kung paano yung step by step na ginawa ko from beginning up until now. Para naman makasabay kayo, lalo na sa mga upusyake na gumawa ng video na to. Kayo talaga nagiging inspiration ko, motivation ko, and sana ma-inspire na kayo. So, disclaimer lang guys, personal experience ko ito. Di medical or nutrition advice. Iba-iba ang katawan, metabolism, lifestyle, health condition ng bawat tao. Noong January 2026, doon talaga nagsimula yung weight loss journey ko. Hindi ko pa alam ang calorie deficit, TDEE, o calorie counting. Ang alam ko lang talaga noon is kailangan ko nang magbawas ng timbang kasi sobrang laki ko na talaga guys. Ito ako. That was me. New Year yan. Ako yan. New Year. So, ang alam ko lang gawin is kailangan ko magbawas ng kain. Imagine guys, nakaka 3 cups ng rice ako. Basta, di ba, unang sandok kain. Meron pa yung 2 round. So, 3 round ako sa isang meal. Breakfast, lunch, saka dinner. Imagine that. So, ang ginawa ko, imbis na 3 cups, ginawa kong 2 cups per meal. Kumbaga, nagbawas lang ako. Hindi ko totally inalis yung rice. Kung ano yung ulam namin, yun na rin. Kala ko kasi before, ganun na yun. Ang nasa isip ko lang is magbabawas lang ako ng portion. Okay na. Tapos yun na nga, yun yung first week ko. Akala ko, mas kaunti yung kakain natin, mas mabilis tayong papayat. Grabe, to be honest with you everyone, hindi naging maganda yung pakiramdam ko. Grabe guys, nangihina ako, nahihilo ako, tapos hindi talagang maganda yung pakiramdam ko. Sobrang sakit pa ng sikmura ko kasi acidic nga ako. Di ba pag acidic tayo, sakit sa sikmura pag parang gutom, tapos walang laman. Grabe talaga yung experience ko na yun. Tapos doon ko na-realize na sabi ko, lati ka lang, may mali. Tapos sininto ko muna yung pagdadiet ko ng around 1 to 2 days. Kasi, ang iba na nga pakiramdam ko, syempre mararamdaman mo naman tayo naman kasi kilala naman natin yung katawan natin. Tapos alam nyo ba, during those days, doon na naging malikot yung utak ko. Nag-research ako. Naging resourceful ako, guys. Inalam ko kasi kung paano talaga yung proper way ng pagdadiet. So, sa madaling salita, inaral ko. So, yun na nga, guys. Binuksan ko yung laptop, tapos nag-search ako doon. Tinype ko talaga doon para specific. Sabi, paano ba talaga mag-diet? May mga lumabas doon. So, doon ko na-realize na hindi lang pala. Basta pag sinabi mong diet, magda-diet ka. May lumabas doon. May low carb, mayroon fasting, tapos dito ko na nakilala si calorie deficit. Siyempre, aware naman ako pag sinabing low carb is bawas ka ng mga carbs. Aware naman tayo doon, no? Even elementary, alam kung ano yung carbs. Fasting naman. Since nanganak na ako, alam ko kung ano kaya pag-fasting. Then, ito nga si calorie deficit talaga, guys. Ito yung sobrang tumatak sa akin ng sobrang. Then, sabi ko talaga sa sarili ko, ano ba itong calorie deficit na ito? At doon nagsimula ang malaking pagbabago ko sa understanding pagdating sa pagkain. So, dito na papasok si calorie deficit. Ano nga ba ang calorie deficit? So, yun nga, guys. May tinatawag tayo na maintenance calories. Calories na ginagamit ng katawan mo para mapanatili ang current weight mo based on your activity. Halimbawa, maintenance calories mo is 2,000 calories. So,
So, yung 2,000 calories, yan yung maintenance calories mo. Pag yan naging 1,800, sabi may 200 calories ka na deficit. Pag 1,700 naman, meron kang 300 na calorie deficit. Ang calorie deficit ay kapag mas kaunti ang energy na kinakain mo kaysa sa energy na kinakailangan ng katawan mo o ginagamit ng katawan mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gutumin ang sarili mo o tanggalin yung rice. Ang galing, di ba? Siyempre, pag alam natin si calorie deficit, lagi mong tatandaan na kailangan mong alamin kung ano yung TDEE mo. Yung total daily energy expenditure na ginagamit ng katawan mo. Daily estimate ito ng total energy ng ginagamit mo throughout the day. Kasama na dito yung mga basic activities, gaya ng household chores, paglalakad, pagtayo, paghiga, even pagtulog. Kaya ito yung step by step. Pumunta kayo sa Google Chrome and then i-search yung TDEE calculator. Pag na-search nyo na yan, kailangan nyo i-fill up yung mga hinihingi nitong kailangan. Usually, ang ilalagay is age, sex, height, weight, and basic activity level na ginagawa mo sa everyday. Sa case ko naman kasi, gumagalaw ako lagi sa bahay. Charot. Naglilinis ako, nag-aalaga ng bata, naghatid sundo. Tsaka yung tinitirahan namin way back then is talagang nasa 4th floor. Kaya super nagagamit ko yung energy ko na yun. Sobrang active talaga ako. Kaya sinasama ko yun sa activity level. Tandaan, estimates lang ang calculator at hindi exact ang measurements nito. At sa pagka-calorie deficit guys, alam nyo ba, kailangan nyo lang naman ng dalawang tools. Si ChatGPT at ang food scale. Dito muna tayo kay ChatGPT. Si ChatGPT lang naman ang naging best friend ko throughout weight loss journey. So si ChatGPT talaga become my best friend. Napakalaking tulong nito sa akin habang nag-aaral ako kung paano ko ginagawa yung calorie deficit. Isipin mo, hindi naman kasi ganun kadali. Pero dahil kay ChatGPT, sobrang helpful nito. Hindi lang sa akin, alam ko, sooner or later sa inyo. So kapag may hindi talaga ako maintindihan, tinatanong ko sa ChatGPT tungkol sa calories, food portion, na protein, tapos tinatanong ko kung paano ba talaga ginagawa yung proper way. Para syempre may idea tayo. Hindi lang naman sapat na alam natin yung maintenance calorie. Syempre, aalamin mo rin kung paano to ina-apply talaga in real life para maging effective sa magkaroon ng result. Guys, sobrang nakatulong talaga si ChatGPT sa akin sa pag-organize at pag-intindi ng information kung paano gawin si calorie deficit. Tandaan na, si ChatGPT ay tools lang na gagamitin natin throughout our journey or your weight loss journey, pero hindi siya pamalit sa doktor o nutritionist. Okay? So, second tool. Ano nga ba yun? Ito yung food scale. Ito yung food scale na ginagamit ko, guys. At tulad ni ChatGPT, ito rin yung naging best friend ko sa loob ng 4 months. Dito ko nakikita kung gaano talaga karami yung pinakain ko. So, dito ko tinitimbang yung kinakain ko, yung rice, yung meat, basta lahat. Lahat ng kinakain ko, tinitimbang ko. Sabi nga ng partner ko, ano ba yung ginagawa ko? Pinahihirapan ko lang. Imbis na sila kumakain na patapos na, ako nagtitimbang pa rin, guys. Ito yung ginagawa ko. Kaya kung ako sa inyo, i-check out nyo to. Ilalagay ko yung link sa baba, sa description box. Click nyo na lang yon. Sa Black App ko to in order. Wala pa tong less than 100 pesos lang to. Or mag-more than. Pero hindi siya lalampas ng 150 pesos. Mura lang ito. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin to. Gagawa ko ng separate video. And ayun nga guys, may food skill na ako. Meron na rin akong ChatGPT na dinownload na app sa phone ko. So, ready na yung tools ko. Ang ngayon namang sunod ko na ready is syempre, mentally, emotionally, physically. Kasi alam ko sa sarili ko hindi magiging madali yung weight loss journey ko. Pero, tinatak ko talaga sa utak ko na kaya ko. Kung nakaya ng mga napapanood ko, how much more ako na nagsisimula pa lang ako. January 14, birthday ng anak ko. January 15, 2026, nag-start ako ng weight loss journey ko. Tinatak ko sa utak ko talaga. Tapos na-ready ko yung katawan ko na kada kakain ako, dapat meron akong tube ice, malamig na tubig. Yun yung pang-suppress ko ng gutom. Yung tubig tsaka ice. Kasi nalaman ko rin na hindi porket gutom ka is kailangan mo agad kumain. Usually, pag gutom kailangan lang pala ng katawan natin ng tubig. So, minintain ko yung ganong style ko. Sa akin lang to ha. Hindi to
Hindi to medically advised ng nutritionist. So, gumala sa akin. Maintain ko yung 100 grams na rice. Breakfast, lunch, and dinner. Hindi ko kayang alasin yung rice, so nagbawas lang ako. Number 1 na ginagawa ko is si food scale. Tinitimbang ko talaga lahat. Importante yan. Halimbawa, magluluto ako ng ginisang sayote na may giniling. Ang unang mantika, bawang sibuyas, sayote, tsaka giniling. Diba? Mantika, half teaspoon. Sobrang konti lang. Giniling, tinitimbang ko. Sayote, hinati ko na, hinugasan ko, tinimbang ko. Bawang sibuyas, tinimbang ko. So, di ba, bawang is 14 grams, sibuyas, 16 grams, 1 teaspoon na oil, half teaspoon na oil, tapos sabihin natin sayote na 235 grams, tapos giniling na, sabihin natin 75 grams. Titimbang mo yung lahat. Si ChatGPT gagamitin mo. Paki-compute ng calories, ilalagay ito. Ilan ang calories ng sumusunod sa ibaba. Yan. Tapos i-type mo lahat yon. Ibibigay sa'yo ang estimated calories ni ChatGPT, humigit kumulang. Para alam mo kung ilang calories dun sa kinain, sa niluluto mo. Once naluto mo na siya lahat, isunod mo naman sa baba. Halimbawa, kakain ka na. Kunin mo ulit si food scale, lagyan mo ng timbangan, i-tear mo, tapos ilagay mo yung gusto mong karaming ulam. Then, ilagay mo, halimbawa, gusto mo 50 grams. Ganun. Ilang calories meron sa 50 grams mula sa kabuuan ng niluto ko kaninang sayote na may giniling. Ginisang sayote na may giniling. At ibibigay naman sa'yo ni ChatGPT yung calories kung ilan lahat meron yung ginisang, yung niluto mo, nakakainin mo. Tapos ilagay mo na yun doon sa pinggan mo. Then, yung kanin naman, ilagay mo 100 grams. Kung meron kang saging, kumuha ka ng saging, balatan mo, timbang mo rin siya kay food scale. Meron ka ng fiber, meron ka ng carbs, meron ka pang protein. O, diba? Pwede mo kung gusto, dagdagan mo rin ng isa pang itlog. Si itlog na boiled. O, si boiled egg naman is itimbang mo ulit ka food scale. Pag natimbang mo na ulit siya kay food scale, di ba, sabihin si boiled egg is around 64 grams. Ibibigay din sa yung ChatGPT kung ilang calories lahat meron si food cake, si egg, si boiled eggs. So, sa next video, ito ko rin sa may separate video kung nagagawin ng step by step kung paano mag-timbang at gagawin ChatGPT para naman meron kayong idea na susunod din. Tama din syempre sa pag-aaral ko, dun ko na refresh yung sarili ko kung gaano talaga ka-importante si Go, Grow, at si Glow Foods. Si Go Foods provides energy, tulad ng rice, breads, potatoes. Grow Foods naman are protein-rich foods, tulad ng egg, meat, chicken, and beans. While Glow Foods naman includes fruits and vegetable. Hindi ko inalis ang Go Foods. Inayos ko ang portion at balanced meal. Natutunan ko rin na mahalaga ang protein para sa satisfying meal nutrition. At alam nyo ba, nung early part ng journey ko, at nagbago ang number sa weighing scale o timbangan. Natutunan ko na hindi lahat ng pagbaba ng timbang ay body fat. Early weight changes can include water, glycogen, food volume, and body fat. Pansin ko rin guys na madalas akong umihi. As in, pag umiihi ako, ang haba ng ihi ko. As in, ang tagal ko sa CR, guys. Parang first ihi ko nung bago akong nanganak ulit. Pero hindi ibig sabihin na taba yung lumalabas sa ihi, ha. Hindi yung taba. That's what you call water weight. So, una ko talagang napansin talaga, nung pinaihi ako ng pinaihi, is yung pisngi ko, guys. Lumiit to. Nawala yung body fats ko dito. As in, lumiit siya. After siguro lang days, 15 days pa lang. Parang 2 weeks yon. Grabe. Hindi ko napapansin kasi everyday ko nakita sarili ko. Pero nung tinignan ko yung picture nung birthday ng anak ko, yung sarili ko, sabi, grabe, ang laki na ng changes. 15 days pa lang. Imagine guys, pag tama yung process na ginagawa mo, kahit 15 days pa lang may progress na. And that is actually based on my experience, ha. It can work for me. Kasi nangyari. Ito yung picture ko, yung birthday ng anak ko. And this is me nung 15 days. Parang basta, after 2 weeks, doon ko na-realize na ganun pala ang nangyayari pag nasa tamang process ka. When you have consistency and discipline, there's a result even in a very early morning. Early
Ellie journey. Ganun. Guys, Diba? nakita ko nga na may progress na. Doon na ako na encourage. Sabi ko, kailangan ko magdagdag na exercise. And that's the time I started walking. Ito yung masana is eating routine. Nag-add ako ng walking. Since may idea naman ako kung paano ginagawa yung physical activities, napaka-importante ipaalam ko ito sa inyo kasi hindi basta-basta ginagawa ang walking. Kailangan physically fit ka din. Hindi ka pwede mag-walking na gutom ka, nahihilo ka o bagong gising ka. Kailangan pag mag-walking ka, siguraduhin mo nakainom ka ng tubig, tapos after 30 minutes, pwede ka na mag-start ng walking. But before you start walking, make sure kapag stretching ka from head to toe. In a separate video, tuturo ko sa inyo kung paano ako nag-stretching para naman may idea kayo na gawin yung stretching para hindi masyado namang masakit sa paa. Ito sinasabi ko sa inyo. Nangyari ito sa akin. I-share ko lang din, disclaimer, sa akin mangyayari. Hindi ko alam kung pwede sa inyo. Sa loob ng 1 week na nag-walking ako, kahit 2,000 steps walking pa lang yung ginagawa ko. Guys, sobrang sakit ng paa ko kahit pa nag-stretching ako. Nangyayari talaga siguro yun dahil siguro baguhan ako. Pero after ng 1 week na yun, mga second week, and then so on, naging okay naman. Hindi naman nasumakit yung paa ko. So, masasabi ko lang talaga, isimulan nyo ng paunti-unti yung walking. 2,000 steps, 5,000 steps, 8,000 steps, then 10K steps. Huwag nyong biglain in just day 1. Laging unti-unti. Ang progress naman is nangyayari not just in blink of an eye. Nangyayari yan step by step. Hindi yan madali yan. Hindi porket gusto mo pumayat ka agad, papayat ka. Bakit? Tumaba ka ba ng isang araw lang? Diba? Hindi. Tumaba ka naman over time. Tumaba ka after mo mga anak. Tumaba ka kasi kumain ka ng sobra sa maintenance calories na tinitake mo dapat na kinukonsume ng katawan mo. So, yun na nga guys. Naging daily life routine ko na siya. Gigising sa umaga, mag-aasikaso ng bata, maglilinis ng bahay, magluluto, magtitimbang, magpo-portion, kakausapin si ChatGPT, magsisiesta, papatulugin yung mga bata. And then, every 5 p.m. is nag-walking ako araw-araw. Siguro, ang biggest lesson na natutunan ko talaga sa buong weight loss journey ko is that hindi mo kailangan i-deprive sa pagkain, cravings, o kung anong bagay, anong food, yung sarili mo. Kung gusto mo talagang mag-lose ng weight o mag-diet, ang laking bagay ni calorie deficit. Naging effective siya sa akin, and I know na magiging effective siya sa inyo. It just takes consistency, discipline, and make sure na wag mong dadayain yung sarili mo. It's up to you kung papayat ka o hindi. Nasa sayo lang yan. Kung nakaya ko, alam kong kayang-kaya ko. Imagine, 78 kilos, 58 kilos, almost 20 kilos yung nawala sa akin. And so, kung nagsisimula ka pa lang, huwag mong gutumin yung sarili mo at huwag mong biglaing tanggalin lahat ng pagkain. Huwag mo rin kopyahin ang exact calorie target ko. Dahil magkaiba tayo. Learn your own needs, eat nutritious food, move your body, and give yourself time. Your weight didn't increase overnight. So don't expect it to disappear overnight either. You don't have to be perfect. You just have to keep going. So ayun guys, that's basically how I went from 78 kilos to 58 kilos. I hope may natutunan kayo kahit konti from my experience. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung gusto nyo ng part 2. Thank you so much for watching. Bye guys!